you feel it? Can you feel it? Sure Roxanne. Can you feel it? Sure Roxanne. Can you feel it? Sure Roxanne. Can you feel it? Welcome to Sir Tambayan Live. We will be starting in a few minutes. Please stand by.
Stewardship is something that we deeply value. Time, treasure, talents, these are just some of the gifts that Almighty God has entrusted to us. The recognition that we are just mere stewards of what has been entrusted to us helps us to strive for excellence in everything that we do. It helps us understand our responsibility to the people around us and the world we live in, and how we can change the world to be a better place for everyone. Embedding the concept of stewardship in a core DNA helps us to uphold our core values. These are stewardship, teamwork, entrepreneurship, passion, and synergy. All our businesses are built on the premise of values. We believe that when values are prioritized, everything else follows. To be passion-driven. As good stewards, we're passionate about what we do, and such is shown in the service and products that we deliver and the returns to our stakeholders. To be entrepreneurial and to be excellent in our business. As good stewards, we seek to find business opportunities and maximize the existing potentials of the businesses we are in. And lastly, to be synergized for success. As good stewards, we try to bring together the businesses we are in and the causes we support, ensuring that each element is synergized in line with good stewardship. And as such, at the end of the day, our success is measured by a triple bottom line approach of people, planet, profits. We seek to be good and excellent stewards of what God has given us. We are Zana Holdings Corporation. Gusto ko easy money, pero doon ko na-realize na itong easy money kahit kailan wala itong patutunguhan. My experience that if people are very flashy and the deal is too good to be true, then it's too good to be true. Fake online advertisements and social media accounts using government officials' names, particularly myself, have come out recently to lure people into patronizing illicit trading schemes. The Department of Finance or any other government agency does not endorse Bitcoin or cryptocurrency investments. While scrolling sa Facebook, yun, nakita ko sa isang page na about investment. So ayun, nag-inquire ako. We were very excited because he will promise you a Bitcoin at a very low price. He does have some real legit Bitcoins, so you will believe him. Ipakikita nila na tumataas yung Bitcoins. Minsan, babayaran ka nila muna, you will be convinced that it will be worth it to invest more. We passed him almost $500,000 in cash, and then when you start asking him the tough questions, that's when he will block you and totally ignore you so you can't get hold of him, and that's when you know you've been scammed. Tuman ako ng trauma. Sana yung pera na pinaghirapan ko, di ko na lang in-invest doon. Sana ginamit ko na lang sa business, binigay ko sa family ko. Whenever you are being invited to invest into some things, especially if it is through social media, you have to study it and you have to research and leverage online whether it is legitimate or not. Before you invest, make sure to get the following information: name of the person and the company making the offer, their respective addresses, their SEC permit to offer or sell securities to the public. There must be a separate permit to solicit investments. It is not enough that they are SEC registered as a corporation partnership or as a sole proprietorship with DTI. If you do suspect a scam, check with SEC.
Ara, mic is muted. Kana. May gabi. Luzon, Visayas, Mindanao World. Welcome sa atong primerong edisyon sa atong Sir Tambayan Live 2025. Primero na to nga programa. Parang ambot solo flight siguro taniron kay wa pay akong itistingan akong mga kauban niya. Naman sila nga di sila sure, no? So inyo tanawon ang Sir Tambayan nga YouTube channel, mura og katapos ang programa na mga 3 months ago pa. So ina ka-busy, no? Grabe ka-busy ang among mga kuan, mga kauban, mga tao nga kuan appeal ni ini. So kaning Sir Tambayan once again is a saan siya ka ingon nato nga think tank or gathering of professionals sa pundok-pundok, sa mga batid, mga professionals, mga naay mga expertise. Dili lang ako may patagan ani nga natay atoy kuan nga kwanta may laki gyud tas tanang butang, no? Dili na mao. Ang ato is atong gipundok ang gitawag nato og na siya og knowledge capital. Ato gi-leverage ang knowledge capital. Gitawag og knowledge capital para nga makahatag mi og free nga public education. Educate ang public kalabot sa mga daghang kay mga fake news, daghang kay magpakaironing ng expert. Daghang kay bisag dili kuan, bisag walay mga credentials. Unya mga tao mutuo dayon. Palabas nga expert sila mo ni muna pero wa sila sulti ana pero the way nga insist sila or discuss sila or mo isgot sila mga butang magtuog yung ka nga mga maayo yung kayo. So muna nga og imong tan-awon ang Sir Tambayan nga Facebook page. Pagkita dali ba. To ingon to si search nga di ko no siya kuan ko no siya simba siya. Wa man sad kalit mo sa di akong kuan, no? So ako lang sa solo flight na sa ako kaya ang targeton rong tuiga nga mga program gyud mi. So mo ni ang Sir Tambayan community o wa pa mo ka-appeal ana pwede mo appeal. That is for free. Daghang kay taog mga Sir Tambayan professionals so nadiha sa tubangan, no? Straight talk. Ako lang balik kay basig nalimot mo ba unsa ni Sir Tambayan. Abay nang utana nga usa ni Sir Tambayan. So actually gathering yun na initially pag sugod na mo sa Sertam yun siya sa una. Nagsugod me as a group of among tang gusto hitabo na ay grupo sa independent financial planners, no? Unya mo nakita nga katong among grupo nga gamay mura man og kanang daghan man mi og lain nga discipline nga professional mi og sa kanang area expert mi. So indot tida atong grupo da kay daghan mga kuan i-joke na mo nga tawag ning mga seminarista kay sa gasang seminar adto attend. Ang kuwang na mo nga seminar siguro kanang kuan lang seminar sa pagka-mascot sa McDo or sa Jollibee. So later on ang katong group tungod sa mong busy na dissolve to siya kay busy man way time ang independent financial personal finance consultancy on dato, no? So amo lang dissolve pero ni-decide me nga amo lang retain ang name nga Serta, which is I think Latin for truth, clarity ba truth, no? Unya amo na lang himuon nga public advocacy, public education program for free. Muna nga tagline nato sa Serta is straight talk from multidisciplinary professionals. Manang naman tay NGO itawag og Seed4Com. Kanang Seed4Com kay wa man kinahanglan matag ka ng murag entity ba og asa nga to ma-under ni siya ang kaning atong programa nga Sir Tambayan kay public advocacy program ni. So ang Seed4Com is NGO nato nga usakos na atong nago sa Board of Trustees together with sa akong amigo nga si Dan Yes.
Unya si Serge Bargayo, which is usa sa atong partner diri. Ano ni? Sa usa sa atong mga host diri sa Certain Bayan, mo say among gikuan ko aron nga may mo dala sa research. Mo bitaw na nga nag-meeting mi itong pila ka weeks ago. Kisa man day ang head sa research for ko. Ikaw. Automatic. So SID4COM is actually sustainable energy and enterprise development for communities. So upat ni kai si Dan may nag-imbento ani may ginisdan maghimoy mo ko. So kausa sa SID4COM is environment. Tara, kanina rin na dere. So boss. SID4COM recognizes that taking care of the environment is also a step in sustainability of any community. So naghatag mga project about environmental from a Christian perspective, kung na siya kay creation care man as kaning gipiyalan sa Ginoo diri sa kalibutan, gipiyal ni sa to cultural mandate sa Book of Genesis to have dominion over the earth. So apil na. Di man ta na attitude nga balik ng Ginoo niya, sunugon na ni Ginoo tanan, taka taglabis sa basura, bahala na. Ano siya, that is irresponsible and unchristian. Mo na nga kani maski po ni sa tungko ya di sa naingon nga alang sa tay delusion nga ato gyuding kuan gyud bisag unsay may tabo sa kuan i-save yun na to ang planet Earth. Di man ta so ta Ginoo ta kay ma-save na to ang planet Earth. But di sa ta pwede nga ato sa pasagdan kay that is not good stewardship. O na nga among kausa wala be responsible di ta kaglabay basura etc. So daghan nig mga kuan dia mga programa bahin sa environment. Another kuan sa SID4COM is energy. Renewable. So atong last atong bagyong Odette but not bagyo Yolanda daghan kayo na-distribute ang SID4COM mga solar panels sa Leyte area o sa uban pang mga para kaya ang kanang mong SID4COM ang gitarget gid ani is ang nakita na mga need is gitawag na mo the last mile communities, mga communities ba nga kana bitaw di kayo maabot bitaw tungod sa siguro because of access to roads and kanang public transport lisod paadto pero sudlunon lisod. So dana na mga bukid daghang project yun ang SID4COM sa mga isla kay usually mo ning mga neglected nga mga lugar diri sa Cebu Region 7 daghang mga isla diha mga gagmay iskot kag mga Kwaming Island mga unsa pa na diha Permis dan diha daghang ipa-install diha mga solar mga Starlink unsa pa na diha daghang tanawan na lang ninyo Facebook page sa SID4COM kaya daghang ipag-post diha sa active kani atong director sa SID4COM. Unya entrepreneurship pag-educate sa community kanabot sa livelihood etc. daghan og mga concept project about research. Medyo naay problema ning site sa SID4COM ako pa ipatan-aw ni click nimo sa link medyo kuan siya kanang mag-error click aning namata mo mga naong diri error sige mo gud atake nga site sikat na ning atong site dan kasi wag atakihon. Unya ang last nga E is kaning gitawag og education. So diri masud ang Certain Bayan. Okay, ang purpose sa Certain Bayan is to educate the public. So mo na gibutang diha nga mo na tanawon ninyo diri sa about page sa Certain Bayan, mo na siya. So ni Certain Bayan mo niyo. Ito ang bagong tambayan ng bayan, Certain Bayan community. So duha ni na community page unya nasa tay page gyud. Ang katong community dito kuan katong mga dito mga mahog og dito ang interaction gyud nga bugat ba pero mo ni ang page tayo pag Certain Bayan kita na ang page. So mo na ang live karon magprograma ari na makita sa una pwede matato i-stream sa community karon ari na siya makita unya amo na lang i-share diri sa
group sa community. So group ni siya. Doon ni Sir Tambayan as a page, niya Sir Tambayan as a group. So diri makita nimo kung sa ni Sir Tambayan there is a lively free exchange of useful information and tips on personal finance, investments, estate planning. Kaya diha magyud mi nagsugod. Hangtod nga na-expand mi kay ako myself is a real estate professional. So gikan sa real estate brokerage, appraisal, unya nasa tay daghang consultants dire sa Sir Tambayan community. Mga mga naingan gyud sa diri sa Cebu nga mga real estate consultants, mga naay masters economics, no? About taxation, business, entrepreneurship, and whole other topics from different disciplines. So lain-lain ni silang mga professionals across disciplines and the promotion of innovative thinking beyond academic disciplines. So interdisciplinary ni siya nga group. Mo na nga ang taglines is straight talk from multidisciplinary professionals. Okay, so among gi-leverage ang gitawag og knowledge capital. Manang started and administered by professionals, personal finance advisors, lawyers, economists, security specialists, dili ni siya security guard, securities kanang mga stocks, mga bonds, mga unsa ba na real estate professionals, ENP, environmental professionals, academics, and people with specialized academics, mga prof man, mga professors sa mga universities, and people with specialized training and graduate level education. So na mga masters, na mga PhD. It is a think tank of highly skilled multidisciplinary professionals. So ang purpose here is just public education. Under sa initiative sa SIDFORCOM na education, public education. So with all the fake news out there, get advice straight from the professionals, from different disciplines. So muna sa community, part mo sa community, for free niya, pwede mo apelito, mo comment, mangutan na, and some of our professionals within the community, tubago na, huwag na time, no? Muna, straight talk from professional from different disciplines. So, multidisciplinary professionals, so ito pa, professionals nga mga seminarista, sige atin og seminar, muna, multidisciplinary, niya using interdisciplinary or tawag nila transdisciplinary approaches. Joke, pero tinuod na ang istorya. So, muna, halina at makitambay na. Okay? So, muna nga, I hope nga makakuanta kung sa yun yung Sir Tambayan about muna singimig tagaw-taw dari sa kuan. By the way, karon kuan January 5, no. So inig next week 12 natay speaker next storya na may nani siya MBA sa Australia, iga na so MBA sa Australia. So mag-lecture siya about strategy sa business. Anya na ako siya introduce kaya ako mo siya i-post sa kuan sa Sir Tambayan live sa Sir Tambayan community og sa kuan ato i-market ang iyang seminar. So again, I take advantage tani kay gihatag din niya for free. Anya prof siya din siya dito sa Australia, no? Mo na nga ato ning kuan ato ning paminawon. Okay, I think murag ang iyang topic is on kita inay kay control messenger. Iyang topic is on strategy, business strategy. Okay, mo may iyang kuan, mo may iyang specialized, no. So inig 12 na ingon ko niya nga ikaw bala sa buhaton nimo sig gusto mo lecture ka, mao sa ka kaon kag espada, bugwa kag kayo. So unsa ikaw basta down to earth lang gyud ang mga examples, mga mahimo si Buano gyud ta straight kay ibaw ka mo sa intention ani nga program gamit ta diri mga technical kay nga terms, mga jargons unya di masabtan sa kadaghan nas mga tao, no. O bitaw na nga kani gi-discuss ni within the kaning academic community og mga experts, mga professionals nga pait kayo ba nga katong mga naay mga training gyud, mga graduate gyud degrees
sa mga kuan di paminaon, di kayo pila ra ka book likes nila, pila ra mo kuan, pero ang katong mga binuan mga sige lang mga kabuang gud mga usa na kuan dem sigon sa lay ko mo kaog kuan kaon sa bowl sa kaning kalibangan unsa sigon sa lay kabuang mo na no itag 100,000 likes tag grabe kayo wala yun pait ha. So tanaw nimo mga social media pages sa mga naay mga professionals yun ay mga graduate degrees, masters, PhD, mga experts yun sa ilang field. Well, na a couple of hundreds or thousands ng mga followers. Kabot og 10,000 gani, no? So mo na bati kayo. So istorya like kaning sa Agam Tao, no? Ug na yung Agam Tao sa UGAT, Anthropological Association of the Philippines. Storya mi sa akong classmates sa Masters Anthropology sa una mo kuno ilang sige discuss on saan pag-engage sa public sa mga issues nga kana bitaw ang level of discussion kana bang highly kuan ba kana bang dili nga tinaphaw lang nga puro lang sige katawa o sa may klaro pwede ba na siya no ingko niya nga kuan na siya kanang kinanglan na siya og kanang ug unsay patok sa masa imo gina-insertan na mapakatawa sabo lecture ko dire para to lecture mig stock market nya sige lang ko lecture og mga kuan na mga lawom na kay concept sa stock matog wala kinanglan di insertan nimo mapakatawa maunsa na diha mahimo kay mo kaon kag espada bugwak kag kayo unsa na diha la so muna nga ato na pabuto no next Sunday and by the way ato ning ibalhin atong programa og Sunday kay usa sa reason ko rumitan-aw nga mo na di mi ka program kay kana mo Sunday kay kuan simba ba so simba pastor masud ko sa amo church diri sa The Masters Community Fellowship diri sa may Dumlog Talisay so og Sabado ang programa labi na ako may muwali di ka programa kay sahay kaning atong utok badugay mo trabaho ba kanang muli mo trabaho ra siya kanang hapit bitaw deadline so nahuman nagtuon suwali ang PowerPoint dugay kay himuon kay Domingo pa bitaw na Domingo ya ko abta nag Domingo Sabado gabi wala na ikuan wala na di na ka programa sa tambayan so mo na nga say Sabado nya na to program kay busy pa ko nga po ko wali ugma na pa ko wala ko nga may siguro ani ato nimo mug Sunday atong program sa tambayan mo na karon 2025 hinaot nga wala ni putol kada Domingo na gyud ni except siguro kana mularga ko o unsa pagka karong sa 19 ako tanawon masig maga-program ta dito sa laing lugar kay mularga man ko no? So pagka-program ko try ko program pero sa 12 muna ang atong kuan bisita atong usa sa atong mauhog na ni usa sa atong Sir Tambayan professional si Professor Clinto Gesto usa ka naghani siya credentials no ako ni estudyante sa law nya nani si MBA sa Australia nya prof na sad siya dito yan ang gikuan ako yan ang gisend nako ang iyang mga isgutan lesson 1 niya yang buhaton lecture type nya mo sud-sud lang ko para medyo na interaction para di kayo boring iko nga MBA na imong ituddo pero kanang pagmasa ha iskot nga dagkong kumpanya mga mergers and acquisitions mo sa diha nosebleed na mga tao sigutan nimo kanang mga nindag barbecue nindaog nindag lugod apply mi pa nga lesson. So, una niya isgutan, introduction to strategy. O niya, kana siya mo take na siguro siya 2 to 3 hours, pero di na nato doon sa usa ka session kay mo lecture man ni siya siguro mga 2 times a month. Kaya naman sa taylang mga experts na pasudlon. O niya, ang lesson 2 niya, by February siguro ni or March, tanawon lang kung sa dagan, internal o external strategy. By, lesson 3 niya is marketing strategy. Lesson 4 is on HR strategy. Lesson 5 is on change management. So siguro mo daga ni siya mga 4 or 5 ka buwan kay once or twice naman siya amad musod
or 3 times baka depende sa atong schedule. So ako pa nang gihanay. So ato pa buto no, Professor Clint Diesto. O exciting sa kayo kay karong, excuse me, January 26 na-book na sad nako ang usasad sa atong mga mahog na sa ni siya usa sa ma-expert unya nato dire sa certain bayan nga kay bugat sa ni credential kayo. Usa ni siya sa mga amigo nako online. Unya ang iyang expertise ani ilang mo kabalaka kay kaning sila tanan ako ni silang i-post ilang mga kinsa ni sila unsay mga expertise ani nila. Si Dr. Ramon Sevilla. So Dr. Sevilla, yang expertise ani is urban planning. So ko niya nga sa may siya gana so just na i-discuss mo dok. Siya kuan, kay bahala basta maulahin sa imong kuan expertise o imong gusto. Siya mahisgot ko urban planning in Cebu. So daghan kayo og mga diskusonon diha. Sige lang ta kaigog mga baha, asa naman ang mga flood control project nga kwartay pang kurakot na. Imbis butang ang kabilya, kawayan ang ibutang. Kani si Dr. Sevilla, ang iyang PhD ani, sa US ni siya, iyang PhD. So ngingig ni, bugat kay niya credential. Niya, naragnaan ni siya sa Thailand karon, nag-teach siya sa Osaka, sa Ilado nga, kuan dito, university sa Thailand. No? So sayang kayo, no, ang atong talent nga tuwas Thailand. Kay sa frustrating man kayo diri sa Pilipinas mo. Ano kag urban planning diri at nga atong mga gobyerno siguro raman ang planning sa ilang mga bulsa. Wala. Oy, ay buo na. Dahil ng buo kay siguro agoy wala. So wala itong mga politiko pait kayo. Di lang politiko mga nasa gobyerno. Sobraan rang pagkapulpol o pagkakurakot. So na may questions ingon siya ingon ko sa may gusto nimong buhaton kay si Prof Disto sa MBA strategy is mo lecture man siya nya mubatin lang ta. Si Doc Sevilla ang iyang buhaton is ganan siya og mangutana lang kuno ta. So amo to sa pawagi ana siya ikaw paganda mag 5 ka question. Sige, maganda siya kung 50 ka question. So, ganda mo, ngingig mo na, environmental planner, no? Ay, urban planner, environmental and urban planning. So, ako magkasabay sa ako kay, nasagot tayo lisensya sa ENP, environmental planning. Kanya, chairman sa kunahita sa Maham Colleges, environmental planning. Isa ta mabiti na eh. Pero, kuwan, kanang, warata ka kumingking aning Doc Sevilla. Kiss-kiss lang tas koko ani kay ngilingig ni. So tagaan dili gayon niya siya may actually nag-hatch sa idea ba nga watay kuan diri kay sige bagulbol ba aning mga kuan lagi aning mga urban problems sa Cebu. Mga puro mga hugaw, sapa, basura left and right, mga sa pana dia baha sige labay kwarta dito sa mga project niya. Wag yun nahitabo. Palit na lang ta siguro pambot ani kay sige mo tag kuan bahaan. Wag yun pay pulpol gyud kayo nga execution sa gobyerno. Wala nga siya nga tanong sigutan. So mo no kamo encourage ta mo nga pagka mag questions, no? Bisan unsa ka tanaw ninyo nga mura ba hinungdan ako question. I-try lang pang tana. Kay ato sigutan no daghan tag sigutan sa Cebu City. Una no kay daghan mag-issue sa urban planning sa Cebu City like kaning BRT no nga way kaumanan unsa na nya kaning mga improvement sa carbon baka or unsa pa na mga daghang mga bagutbot mga tao ano ning mga mambaling bag-ong gi-develop nga grand opening resort nga iniguan mo imong dako nga swimming pool. Yan na ba? No? So kana kuano na i-discuss na ni Doc Sevilla kung sa iyang kuano na, kung sa iyang take, say suggestions as a professional urban planner, kung sa iyang tanaw niyang maayo unta nga dapat buhaton. Kay diri sa Pilipinas,
Wala problema sa mga planners diri. Pati daghanag may laki nga planners diri. Eh? Di ba? Ato ning pakpakan itong mga planners. Ngilingig ni, Di mga sayon-sayon ni mga planners diri. Nago ni mga kuan, uban na ni mga masters, ni mga PhD sa gawas. Ang problema, inig-implement na. Pero anyway, di lang kumisgot sa kay layo pa kaya na. Aranas 26 na nato isgutan. Okay, so ato na pangandam, ato nang i-anticipate. So, mo na ito schedule for January. So far, mo pa na 12 Prof. Disto. 19, ako tanawon, basig ako na, padayon nun to na to ang stock market investing, ug mapas na to mga kauban, mga banggitan sa to nga Serge Bargayo, Ibi Hugalbot, Vernon Go, asa na to sila. Maskidulin sila sa 19. Unya, 26, Doc Sibilia. Unya, ang uban nga mga expert, ako pa ning silang kuanon, o sa ilang makontribute, o maka-appeal ba sila, no? Pinita maghisgot og real property sa Cebu, nasa expert na. Economics, permi naman tana. Kaya naman si Serge Bargayo, ang magitan nga ekonomista, in-house na to. Si, anay pa daghan diya, si Kuan, Gas Augusto. Nasa diya, hilom-hilom na si Prof. Augusto. Pero sige, chat-chat may anak. So, napaidaghan na to, i-line up nga mga experts about aning Kuan kay. Sa una, puro personal finance, lagi na itong sigutan, investments, karon ato i-diversify yung mayo. Kanya di lang mao, nasa tay expert sa health, no? Medicine, akong igsuon, pinalang yung igsuon, kuanto, kaning graduate man to sa Harvard, lifestyle medicine. So, ato to pastoryahon siya sad about health. Dr. Alfred Diaz. Ito ni schedulean, usa duha or gusto niya 5. Ato ni puno na itong kalendaryo sa certain bayan para daghan ang mabinipisyuhan sa public education. Okay, so enough na sa atong schedule for January. Atong gipaabot nga mo nga hinaot-unta nga di na mo palpak ang atong gitinguha nga kada semana na gyud magprograma. Okay, may gabi diya sa atong kuan mga naminaw karon Pastor Jesmar Galabin, pastor ba ni si Jesmar ba ni pastor ba ni siya? Di ko kuan kaya ko kahilang Jesmar nga kuan kaning pastor. So sorry kay bro, ikaw ba ni or kuan? May gabi diha Jesmar Galabin. Di ko sure pastor ba ni, basta nga minaw man siya ron. Unya Attorney Jiggers Hibirula. Ako ni estudyante. Ngilingig ni. Unya, kani, Pastor Danny Villegas. Naidakang mga abogado, pastor sa Daminaw na to Parang sa Negros ni, Pastor Villegas. Unya, si Pastor Ronon Christopher Galera. Pastor Ronon kaya apit na sa nimo pastor og kuan. Kaning kuan na ni, ordinahan na ni. Kuan, lain naman yung ordinar. Pag-ordinar na mo diri pastor Ronon per kay bunal-bunalan ra baka na dos por dos. Regard ko Cardinal kay Cardinal Jubal dia. Okay. So may gabi dia sa atong mga suking tigpaminaw. Salamat sa inyong pagsubay sa atong programa. Basta kaning mo gani problema ning dili consistent to program ba kay ang atong tigpaminaw makapas sa kuan so akin silang program no kana usahay di kayo pero pwede ra man ninyo ma-review sa YouTube. Ay mo galimot og like sa among og follow follow ba na sa atong YouTube. Atong YouTube man type na niyo Sir Tambayan live. So awala niyo diha. Dagan kay nag-live ron atong mga kuan mga amigo nga mga kailang nga mga kuan Dutertista. So grabe na sila daghan gina thousands na ila kay si atong in-house nga kuan Duterte apology si Ibi Hugalbot sikat sa to ngingig na to. Sa Tambayan ta no hilam-hilam ra ta sa Tambayan sa iyang 42 million subscribers. Wala nga mo dili tanaw niya click lang niya subscribe and like no para sa kuan atong
makatabang sa pagkuan kay maka-promote maguguna sa algorithm ba sa kuan ba YouTube or sa Facebook. Day usa din is mga kuan ginasunod nga channel. Okay, na sa daghang kuan mga biid diha kuan isa man alayan kuan naman ni. Kalabot sa play naman ni. Okay. May gabi diha. Randy Andalis Manggubat atong consultant ni siya sa Masters Farm o usa sa consultant sa Seed4Com. Ang ngilingig ni kay consultant ni Quezon City sa kaning urban farming. So, may gabi diha ran. Abot-asa na atong director sa Seed4Com nga si Dangis. Asa sa gato naglaag-lag. Okay, dito maglangan. Arita sa atong hilisgutanan karong gabi una. Di ko mataas mag-program ron kay ako ra usa niya kani so may mungudang natin kauban mag-program ba kay sa kahiyon ko nga mo ko kadit lang mga kigsunan kay makinghi sa ko pati kay putol ato programa wala nga og naa pa lang to si kuan Serge or kinsa diha ikaw sa Serge kay medyo na ay call of nature. Okay, ang usa sa akong concern nga akong hisgutan karon is kaning gitawag og polycrisis, no? Okay. Apart ni sa atong hisgutan karong gabi na sa overview sa 2025. So ingon nila nga nanagna daw Baldwin, kailan Baldwin? Nanagan ba? Grabe karon kay 2025. No, ako rin mo sa toy mga ipansulti niya mga kagaw sa itong mga kuan to. Ako maminaw ko na Baldwin kay makatawa magugana niya. So mo lang in some sense di siya sayop. Kaning tagan-tagan pwede man agad ako may mga ako taga-anon nga nay artista nga magbuwag karon. Tawag na siya cold reading. Di ko nimo specific good nga. Imo lang ingnon nga mao ni siya usa siya sa mga sikat-sikat nga general kay ba? Pwedeng statistically nagay posibilidad nga kana mo magbuwag ka artista. May ngigo na tag-anan yung Baldwin na ana ba? O kinsa na mga mananagaan diha. Pwede gyapon na maghimo pag inana pero anyway, ang 2025 usanis mga gitan-aw nga mura og hinaot do wata nagampo nga may tabo na pero usanis gitan-aw nga lisod nga tuig. Anong lisod? Tungod kay ug iyo tan-aw na sitwasyon sa kalibutan ron. Kuan man gud dili lang ni crisis, poly crisis na gyud, di ba? Poly is, di ba, meaning many. Polyamory, many love, di ba? To amigo nga si Enrique ko ato latagon pangan og Enrique dila to piliduhan polyamory ko na siya polyamory many love so poly is many kani poly crisis grabe perting daghan na sa crisis sa may crisis nga umaabot expected na as 2025 approaches kay 2024 man ning imong article a palpable sense of unease permeates global discourse. Daghan sa simultaneous occurrence of interconnected and cascading global shocks. So, ma-shock yung kaani kay supay-sumpay ni siya yan, nagdungan-dungan. Dili ningon nga, yung daghag problema nga, isolated, lain-lain. Nani siya, sumpay-sumpay. Has transition from academic discussions, dili lang malisgutan sa classroom, dili lang theoretical, into mainstream awareness. So unlike isolated crisis, a polycrisis represents a systematic breakdown where disruptions in one domain amplify vulnerabilities across others. So ang polycrisis is usa ka sektor sa society, usa ka parte sa katilingban tungod ana nga nadaot na siya, mo na siya multiply ba, marag domino effect, creating a complex web of challenges that resist traditional compartmentalized solutions. So sumpay-sumpay nga problema, dili kay usaray problema. Ang usa ka bok, sumpay-sumpay nagkuan na nun siya, nagsumpay-sumpay na. So unsa man ni siya nga mga kuan? Amo nilang gitutukan.
climate emergency, climate change, o ba di ra ba mo to climate change? Intensifying geopolitical tensions. So grabe gira left and right ikan sa dagatong sigutan nun. Yeah. Escalating food insecurity, no? So ang insecurity di ra din insecure ka nga tao hastang food, may insecure sad. Kuwang ba pagkaon, no? Shortage and ethical dilemmas posed by advancing artificial intelligence. Okay? So 2025 marag mo ilang year nga generation beta. Beta kay maana man tong alpha. Kung anak si Imi alpha man na, gen alpha. So kaning generation beta ang matawrong tuiga generation beta na. So ilang man gikuan alpha beta. Sunod na siguro gamma kay nahaom man na sa Greek alphabet. Marag ilang gihaom alpha beta gamma. So kaning kuan ang kaning ako kuan man ko kaning Gen Z man ko before sa alpha ba before na millennial si Serge kuan mo to siya Gen X tong libakon kay wa man diri si Ibi Galbot kuan mo to siya boomers. So inana ba so wala mga na born sa unsang mga tuiga inana so mo na nga karon kani ko nung generation beta mo ni sila ang generation na nagmata sa artificial intelligence. Iyaw kayo mata nila sa abli ni silang mata ilang unang masugatan dili lang mama si ChatGPT. Okay, so nana dire in fact na magi kuan ani na magi entry ani sa Wikipedia. Basta graduate school student kay kadi paggamito Wikipedia pero Wikipedia pwede na siya as lead. Okay, naman yung mga references. So, tanaw ni mo references dia, mga libro dia. Basta yun mga libro. Pero ay yung quote og Wikipedia hagbong yung kasi yung thesis. Polycrisis is a term originally coined by French philosopher and sociologist Edgar Morin in his 1993 book Terre Patre. A complex situation where multiple interconnected crises converge and amplify each other. Totoo pa, lain-lain nga mga crisis pero nagsumpay-sumpay din siya. Ni samot ba? Ni grabe na noon. Marami na nag-abot ang imong imong gutom, imong labadso, imong pagkakalibangon, imong pagkautoton. Nagsugod ra gyud sa imong pagkagutom. Yan na, nag-abot ba? Sumpay na. So unlike a single crisis which may have clear causes and solution, a polycrisis involves overlapping and independent issues, making it more pervasive and enduring state of instability. The concept reflects growing concerns about sustainability and viability of contemporary socio-economic, political, and ecological systems. So tanan na siya. So muna kinahanglan ni siya multidisciplinary approach pag-solve ani nga problem, transdisciplinary gani. So kay di man pwede nga kuan example isgutan kuan ra about geopolitical tensions. Mo-solve na nimo saan man climate change, saan man ang challenges sa food insecurity, saan ang kuan sa artificial intelligence. So inana. So far mo ni identify no aning okay bog si SWOT ani. Pero nakitaan lang ni nako online. So una is climate crisis. Usa ka crisis nga usa ka factor nga maka-amplify ni siya unya makapagrabe sa kay example mo grabe ang climate ang problema sa klima maaning mga pagkaon kay wanay klaro pagtubo sa tanom kay og maghuwaw gyud kay nung mo atong last year nga perting inita pila to ka buwan nga grabe gyud kay kainit ang mga dams ubas na kana siya sana and minta nga lasira man to actually posible nang mahitabo na sa nagbalik mga El Nino, La Nina o sa panan niya mag-uwan sa pertis ang uwan na kuan maabli na sa daang kuan kaning resort sa Mambaling na. So in 2025 we'll see an intensification of climate change impacts.
So building on recent trends, natural disasters are expected to grow in frequency and severity. Mo grabe ko no ang climate change, ang effect sa climate change. Di mo grabe ang effect sa climate change. Okay. Coastal regions will face more intense hurricanes and storm surges. Outlook ni 2025. Expect na lang tana. Magkadaghan ang bagyo. Kinumdum mo sa katong November ba to? Nga upat ka bagyo, nagsunod-sunod gyud. O nga pila to ka bagyo nga ingon naman gani ang NASA nga kuno ni kani unprecedented, unusual kuno nga bagyo nga in a span of less than 2 weeks, upat ka bagyo nagsagumson gyud sila. Ni kuan gyud sila kaning sa kanang bilugoy pa istorya nila wa gabay. Kung gyud ka kuan, upat gyud ka bagyo, nagsagunson gyud taon sila sud sa Pilipinas. Ang rason ato is wala nakasud, awahi nakasud ang amihan. So awahi nakasud ang amihan, awahi was supposed to be expected na by November, wala na nasud na ang amihan. Mo na usual gyud. Pero kay climate change man, awahi man, ito na karon bugnaw ron January nga January, February, March nga. Padung summer, March, April. Yeah. Mo pagsud sa amihan pagka December, supposed to be ang bugnaw na sa November, December. So, na siya, climate change. Usab gyud ang kuan, ang dagan sa mga kuan niya maka-epektar na, especially agriculture. While inland areas will grapple with prolonged droughts and catastrophic wildfires. Wildfires kay surprise kay init, droughts may tubig, may uwan. Widespread flooding is likely to displace millions and damage critical infrastructure. Problema ni kisakyan sa mga kurakot ug pulpul nga politiko. Flood control na sad. Way undang ang pangwarta. Okay? Nya accelerated melting of polar ice caps and glaciers will contribute to rising sea levels. Kani ikuan ni i-touch ni Doc Ramon ini ka 26 kay part pa ni sa planning ning kuan kaning urban planning ning kaning climate change. Okay, may gina-consider na, di ba? Ay magabi Ken Choi Rama Laurel ngingig ning palit mo sakyanan mo ni inyong kuan mo ni inyong kontakon kay ngingig ning hinti sa sakyanan kay palit mo sakyanan anay pagkapin nga kuan sakyanan nga gamay tayo joke na ken Zen Ogbo may gabi diha sa nis mga banggitan nga planners, financial planners at kuan Davao maga Zeno Cagayan ba to ka sa Davao ibog no kuan kay tudlo og personal finance sa una sa Cagayan ug sa Davao sa Mindanao ba Davao siguro siya. Okay may gabi diha now threatening coastal cities and small island nations. So, actually, na-cite ani nga, kuan, na-cite nga, pwede ni mo ma-simulate ang rising sea levels. So, daghan actually tag mga tools nga pwede ni mo ma-simulate og ang imong area, kanang ang imong gipuy-an, maapektahan ba na siya sa rising sea levels. Rising sea levels. Limot ko pa sa website. Pero anyway, search lang unya na. Ito niya na makita unya. Nasay katong kuan nga sa imong area disaster kuan ni. Disaster sa kuan man ni. Kaning hazard hunter. Mo ni paggamit ng komunikante sa INP. Kani. Ano na siya hazard hunter. Kamo kibawan mo ni website o paano? Minaw dyan mo siya tabayan. Bawa mo, saan siya? Example, Samoa, Dumlog, Talisay, Hazard Hunter. Kita na diha. Google Maps, nag-embed man Google Maps diha. Kaya, doon may dagat na mo. Dagat man eh. So, sa mga hazard din mong gusto. Seismic, volcanic, hydrometeorological, health and safety, mga business maps. Typhoon, hazard assessment overview.
Explore na lang na ninyo nga site. Volcanic, wa may volcanic wa man dito sa kuan Kanlaon. Mobuto na sa raba ko no. So kana makita na siya sa Hazard Hunter no. Makita na mga mapa niya kuan diha unsay mga asang mga fault lines. So yan niya. Kita na tanan dito Hazard Hunter. So pwede ninyo na maganin ni kuan overview sa kuan overview sa events, okay? Super Typhoon. Wala ko na update. Ay, ako. Okay, narik ba? Ano ba nga? Muhatag man tayo siya summary. Double click, double click to start the assessment. Calculating for hazard assessment. Pero gibo ko ba mo ba o kanang inyong kuan mga lunupan ba na siya kanang property niya unsa. Napay lain nga website ani nga kuan ako sa to pangitaon unsa to. So makita na og kuan ang imong area will my site be affected by rising sea levels. Daghan na kayo kuan ani, daghan na kayo mga tools ani ron sa kuan sa online kay sige na may naglibot-libot nga satellite diha sig pamicture sige kuan na naman tay projection og pila ka kuan pila ka mm ang daily nga kuan daily rise sa sea level riser. Okay manani ang kuan Hazard Hunter ano so kani amo adere nearest active fault sa kuan niya sa earthquake approximate 6.3 km southeast of Cebu fault. Yeah. Ground rupture, SAFRA, ground shaking, prone, intensity 8. Yeah, earthquake induced landslide, blah blah blah, volcanic, layo ra 79.4 east of Kanlaon. So, kayo kuan. Pero sa hydrometeorological hazard assessment, high susceptibility. 1 to 2 meters flood height and or more than 3 days flooding. Pagidol, gumig dagat. Severe winds, nearest critical facility. Kaso kuan. So na, pwede ni siya magamit sa kuan sa kaning mga planners, mga kuan, mo nilang gamiton rin. Pero ikaw, ganahara ka, trip ka, wakalingaw siya. Hindi ganun, eskwela ka environmental planning sa Maham, hindi gyapon. Kani sa sea level sa ni. Dagan kayo ron mga kuan ron. Antik nang kuan ron. Dalisay City, Cebu. Be? Ano man? Cebu na lang. Cebu, USA. Ito na to manual to be. Kani sa sea level rising. Cebu City. Ano siya? Local scenarios. Okay. High tide flooding. Cordoba. Kurma na. Ano muli nga di mo? Ada deh. Pwede mo ma-adjust diri ang kuan. Ma-adjust ang yang sea level kuan ba. Pero napailain nga site ani nga makita gyud nimo og unsay mga matabunan og ano man pwede mo usab. Anyway, di madugay ta na. Tanawan na lang ninyo basta sea level rise viewer. Tanawan ninyo og unsang dapita ang after pila ka kuan, after pila ka years, reani diri ang last ako nga tanaw ni sa among area murag 2070 siguro. Kuan na buhi pa ba kata 2070? Pila sa 2070 minus 2024. Oh, buhi pa 150 ko na tong limit. So muna nga, pwede na siyang tanawon nimo dito sa mga maps o unsa asa kutob ang kuan
usay possible bang malunupan ba ang imong area? Okay, so usa nas mga tanawunon, polycrisis, balik ta balik. Okay, madugay ta diha. Emerging data also suggests that extreme heat waves will occur with greater regularity, posing significant risk to human health. So, init, sobra ka init. Agricultural productivity and water security. So, challenges. So, pag-address ani, ano na challenge diya? Ay na lang ko mo isgutan lawa mo maayo kay problema na nas mga nas gobyerno. Ang ako isgutan ang polycrisis. Unsay mga crisis sa kalibutan. Opportunities, etc. etc. Okay, harita sa sunod. Geopolitical tensions, a fractured world order. Ano man, agira, perting daghanas gira. Diba? Ang gikan sa Middle East, Israel versus katong hangtod karon sige po gira. So, Israelites versus Jewish state versus Palestinians. Pag-abot diri sa kuan, Syria napay gira sa Israel versus Lebanon napay pwede na kana good, no? Ukraine versus Russia napay samok ang kalibutan. Diri sa sa India, si gisang kuan sa Bangladesh na sa kuan dito. Nya karisag ka sa Asia na say problema na to sa China o sa Taiwan. Nya gamay sa ta, apil sa ta na. Daghang rabang ato si Boss Ibi Hugalbot daghan tog makomentaryo bayan na say kuan na ato na nisgutan last time, so muna nga daghang mga perspective ana. So dili ni siya kuan, dili ni siya tiaw ang geopolitical tensions nga mahitabo diri sa tungod sa kadaghan sa gira. The global security landscape is likely to be shaped by heightened conflicts and emerging areas of instability. The protracted conflict in Eastern Europe may persist, Ukraine or Russia, with significant ramifications for regional and global security. Okay, ito mo ni puro mo ni proxy wars. Gira gini actually good sa China, US, Russia, mga superpower ba. Damay-damay lang ta. The protracted with significant ramifications for regional and global security in the Middle East. Unresolved territorial disputes, proxy conflicts, on the rise of non-state actors will maintain volatility. Meanwhile, tensions in the South China Sea fueled by competing territorial claims and military build-ups. Sige, claims sa kuan. Nainindot si Boss Ibi, maragnat nato siya gihatag libro nga gisuwat ni SAS. Usa sa mga mga political commentators nga. Ako mo gidapigan na pero basahon na to sa ilang perspektiba. Okay, na say punto, no? Yeah, meanwhile, tensions, the proliferation of advanced weaponry and cyber warfare capabilities introduce novel threats. Grabe, advanced weaponry. Kanang drones. Nagkagrabe naman ang mga drones ron. Sa ako na ron ng drones nga. Perti man ka kuha na. Perti man ka sophisticated na. Nga, pwede na, walay pilot. No? Ang sa tagkape kay para di ta katuog ba. Ngayon. Sige, istorya niya. Nagkatog siya kagulo yung istorya. Katawaan kita na minaw na to sa tambayan. Noon na nga, kung saan yung pera yan, kainit to sa akong mag. Noon na akong napalit doon sa kuwan. Bagong kabuang rin sa mag, bitaw nga ka na, bitang muinit siya, di mawa yan, kainit sa kape. Dungag sa kuan ba kanang gasto-gastos kwarta. Natigay isa pag tulo ka oras nga, di sa mga 2 oras ka oras siguro igil mo bugno ang kape. Okay, so kaning drones, usa nis mga advanced weaponry. Kay limang kag wala nay pilot mo palupat si mong kuan ya. Ang drones pareha nang kuan, pareha nang imbes nga mas cheaper na lang ang kuan ba. Wala bitay kayo kanang sa risk sa human life. Kay drones ang kulo paron di gira tag mawa. Tay mga matay, drones ray mga matay. So yun na namin tabo. Cyber warfare capabilities. Karon na ba ang naibalita nga sa to pamutlon kuno sa Russia ang kuan o maputol na itong broadcast ron sabot na putol Russia ang
So, wala nga adi gyapon kay connection ako diri kay na ako'y fiber, na ako'y 5G, nya na ako'y Starlink. Siya ron putlon para Russia putol Russia na. So, di kita putol diri ron. Ug mag-burn out aka na noon. Biko, putol na Biko na. Okay. So, sanis mga kuan, kay mo li ko no balita, putlon ko sa Russia mga si cables, mga kuan, may Starlink. Para kanang satellite ni Elon Musk, pabutan sa na siya. Orot gyud wa internet. Og AI in warfare. Usa na sa mga kuan, usa na sa mga development. Okay, challenges, natin isgutan na, opportunities, kay madugay ta. Alright, food insecurity, a looming crisis. Nawi na basahan sa Facebook atong usang adlaw sa to, 1,000 ka dili Facebook to, i-share ba sa kuan gito mainstream media gito. Philstar man siguro ang nag-publish. Once 1,000 ka corn mills ang nanira. Imong ka anang 1,000 in the past 10 years. So, kung saan man sad nga kinsa may ganahan mag-farmer nga gamay ra kayo ang hago pa kayo. Gamay pa kay ginansya mag-vlogger na lang ko ayo. O ba duwa na lang kog cutter. Wala problema, di ba? Kay dili siya rewarding ba? Dapat kini mga farmers sa ni pagsulbad na lain sa nga topic, mag-invite tag expert ana unsa na siya. Kuan unta imuon siyang rewarding ba for mga farmers ba? Ano to expert ana kay good day Masters Farm. So to kuan Kit Delphin ato tong inviteon kay ato mga banggitan nga sa to Young Farmer Award dito. Minaw ka diya Kit. Inviteon ka na mo ha kay nilingig to kay natoy masters good sa unsa to yang kuan niya dito patos gawas nag-study og farming. Ato sa inviteon si kuan atong supervisor sa Masters Farm si Nana Suwan kay nilingig sa to sa Horte. Di lang ito malayo. Si Randy Manggubat nga, consultant sa urban farming sa Quezon City, ha? Isa kami na ron pagkuhan. Estas danjis, pilo na to, ngilingig to mga insights. Saan ni karon pagkuhan, be? Saan ni karon pagsulbad ning kaning ingon nila nga rice sufficiency, no? Sa to, rice production sufficiency. Ay klaro ya waktu karon wa tay agriculture secretary si Bungbong Regyapoy ko sulban way ayo the convergence in 2025 the convergence of climate change geopolitical instability mo rin siya polycrisis kay because of climate change geopolitical sigigira kay makapikto biya na imbis mananom ang mga farmers sa Ukraine kay marag unsa na ilang farming produce diya kay kada nation na magyunay kuan na magyunay kaning farm produce ba except siguro sa mga gagmay nga kanang mga city states like Singapore so may lang kuan diya di ba ora ganahan ko Singapore nga yung kag food export kanira mga sana yung paliton bitong barato bitaw dito ano ba salted kuan ba palitin niya ko ninyo anak mo ato mag Singapore ipasalubong niyo nako Irvins ba? Irvins. Nami ra ba kay na? Pero may yung kada state na yun ay kada country ba? Na ilang murag expertise sa food. Na dito daghan man ta na pinya. Mindanao, di ba? Bukidnon. Gagkuan. Mingon ka og rice. There is sa Northern Luzon. Nabi ang i-reader sa tuwa International Rice Research Institute. So daghang mga kuan pwede mahimong ma-expertise ang usa ka country sa usa ka product wheat ba na or unsa. But kung magpadayon ning climate change, may klaro ang klima nya geopolitical instability and economic volatility usa man asa man padong is expected to exacerbate global food insecurity. Kung sa mo grabe na noon ang kanang global food insecurity. Kaya mo problema man no, wala may
apektado man ang mga farmers sa ilang mga tanom, anay klarong tubo kay global warming man. Imbis nga shortage sa certain types of kaning food, ang mga areas nga mag-produce unta na nagira man dito. So mo grabe na noon siya noon, di ba? Kamo na nga extreme weather events including droughts and floods will disrupt agricultural production, of course, reducing yields and driving up food prices. Okay, mo grabe ang climate change. So ang mga farmers town, bahog tanom, bahog kuan, nga paguman na gubon rin mga bagyo. Geopolitical conflicts and trade disruptions will hinder global transportation of essential food commodities. Economic instability coupled with rising energy costs will disproportionately affect vulnerable populations, further limiting access to affordable and nutritious food. So actually, mura niyang hisgutan dire nga mga areas ba. Daghan pa pero kuan ni siya kanilang upat ay iyang major. Ikaupat is ethical dilemmas of super artificial intelligence. So, malagay yun nga kaning generation beta, mo ni sila ang generation nga pagmata. Namatan gyud nila AI, artificial intelligence. Imbis mama nila lang makita na si ChatGPT lang wala makita. Okay, so unsa man ni siya ang kuan sa AI problema ano na appeal man is polycrisis. By 2025, advancements in artificial intelligence could usher in systems with capabilities surpassing human intelligences in various domains. So daghan na makita ang mga stories nga gi-share sa social media about aning mga decades old problem nga wa na solve sa mga experts. Pero tungod sa AI, na-solve pila ka oras or pila ka minutes ra gani. So daghan kayo og mga ingon ana nga stories kay samot na gyud og kanang atong AI ron di pa man ni kuan. Samot na gyud abot na ta og general artificial intelligence. Di pa man siya general artificial intelligence. Abot na to ana. Pabuta ang kuno. Tanawa ning rong first quarter 2025 di mo gawas man ang I think GPT-5. May lang ingon. So mas grabe pa kuno og kuan capabilities. These developments will raise significant ethical ang GPT ato na itong i-demonstrate yung capabilities ani diri katong kapila na no. These developments will raise significant ethical and societal questions. Automation kaya naman siya na may kitawag og kaning artificial intelligence is mainly regenerative man na sila gitawag og assistive sa to pa kana automation driven job displacement. Ang AI na may mo buhat ibis nga subuhat nagtrabaho mga tao. Exacerbating economic disparities. Concerns about AI biases, misuse in surveillance and deployment in autonomous weapons will grow more pressing. Sabi tayo sige post nga kaya bang sayo pa yung i-post ba niya. Kaya kanimo kung GPT GIGO basic mo na sa computer god GIGO garbage in garbage out. Ug nay usa ka issue pwede nimo siya pa-arguehon either way. Depende sa imong i-feed nga information. Naikuan mo nga kading issue. Ikuan ko ni argue ko na ani based sa ani nga side. Ibi mo sa siya iyang kuan diha. Argue ko na based sa ani nga side. Pwede nimo siya patikon og lain nga stance. Basta nga tanaw niya nga kuan lang mabackupan lang niya kay trained man na based raw na siya sa trained data, di ba? The lack of transparency in AI decision-making process further complicates accountability and public trust. Ang daghan nga mga experts ang nag-sound gyud sa alarm aning artificial intelligence. Kay daghan na mga kayo og mga kanang mga maminaw kas news. Ako kuan man kanang tigpaminawan magyud ko og kanang say kanang mag gym kunuhay ta ba. Kunuhay kay scam. Wa man gyapon ni daot. Ako usually paminawon kaning first post. I don't know kuan mo ani. Ako first post akong paminawon kay kuan mo guni kanang India based ba. Yeah, ang all eyes is on India ba. Okay.
mo biya na sila ni overtake sa China. China ra daghang mga problema. Inja kay kuan, growing. Mo sunod sa China ba. Kani first post ang paminawon kay. Ganahan ko kay ang ganahan ako ani nila. Kuan niya, di ako bayre ani ha para paminawon. I don't know nabaylain ani but so far mo niya ako nakitaan nga kuan ba. Ganahan ko sa iyang news kay aside from giving the news, ini ko man sa news item, mo comment sila gamay ba. So na sila input ba. Nindot nila ang kuan na formatting sa ilang news. So mo ni akong tanaw first post. So nani sila kuan, nani sila lain-lain nga kuan marag Africa first post nakatutok sa Africa, ang usa nakatutok sa US, ang usa nakatutok sa Asia. So ari ko sa Asia, maminaw kay daghang news about India, about unsa na diha. Mo ni ang host sa Asia, si Palki Sharma. So mo ni akong paminawon kaning first post. So si minaw ni mga kuan about artificial intelligence. So yung i-search sa ilang kuan. Artificial intelligence. Mga news about AI. Is your job AI safe? IMF chief warns AI will affect 40% of all jobs. 40%. Ito na yung discussed before. Bill Gates says that these 3 jobs will survive AI. Diba? Ito na sa yung discuss ang saring mga jobs. Yeah. Daddy, artificial intelligence can predict your death. Di gid siya ingon nga kanang to the second, to the minute, to the hour, but na siya range. Okay. Data points rabi na. Tanaw so kaya pila edad nimo, pila timbang nimo, pila height nimo, unsa history sa imong family, diseases, unsa imong mga sakit tambal gipanginom ron, ay ikuan na ipang sumpay-sumpay ra na nga mga data points sa AI unya may kuan ka matay kay ni ginaning idara. Possible na that's all data, di ba? Diba? Will AI take over the world? Google to replace 30,000 jobs. Naganda rin mga news about AI. Nakaniyo, ang nagkitaan ko ni atong kuan 1 month ago. Itong, kuan ko ba? Treadmill ko nung ko para kay ingon ng AI nga kuan. Kaning, di mo taas yung kinabuhi pag treadmill. Kuyawa yun. Tanaw na ko, kuyawa ni. Google AI chatbot threatens student. Ask user to please die. Kuyawa. AI. So dagan dali about AI kay covered man yun na gyud ni sila more or less kada adlaw man yun kuan kaning ilang broadcast. So usa ka semana na yun usa duha ka adlaw ana gyud something about AI. Kay mo na guni trend ron, di ba? Pero anyway, mo na mga kuan ron mga challenges. So kaning polycrisis nga atong isigutan karon mo ni atong kuanon mo ni atong tutukan nga usa ni mga butang nga challenge sa atong kalibutan karon nga 2025 sige ko balik-balik ani sa certain bayan ug gibutang diri kaning mga ako na lang ibasahon okay kapoy mag-discuss ba kaning mga katuigan sa walay marag na sayo pag magsabaan ko ni Pastor Sam sa saya na. So, ano is Pastor Sam? Si Pastor Sam mo na yung mga resident Cebuano English grammar expert. Diba? Sa The Masters Bible Institute. Kaya mag-kuan ba? Mag-come up ba mi og kuan? Kaning Cebu og haom nga hubad gikan sa original nga pinulungan ngadto sa Lunhay, Binisaya. Cebuano. Diba? So, Sam, may gabi niya. Naminaw pa ka to. So, ako, practice ko ang Cebuano. Sa among church, mga God, amo yung encourage ang among mga elders na pagkuhan kita, mag-Cebuano kita. Mahimo 80 to 90% sa atong wali. Cebuano, yun. Di mong Cebuano, multahan mo na mong tag-10,000. Bitaw, amo mo nabantayan ba? Side note lang ni. Lahi ra kayo ang Cebuano ang mga tao ba? Kana bitaw inikanta.
mas kusog sila mukanta og Cebuano. Parang lahi mo gud imong pinulungan ba. From the heart gyud ba. No? So naay mga kuan na nga kani mangong language, it influences your thinking. So sa tani mga sa fear warp hypothesis, di ba? Linguistics ra ba kung thesis ra ba sa kuan ra ba sa San Carlos ra ba pag ginahuman taon og suwat. Saban akong Dr. Bersales ani. Anyway, mana akong encourage mga kuan. Sumano ta kay Merkano dito, magbisiya ta. Hindi ko ganahan nang mag-meeting-meeting bitaw, mag-English, puro ra dito mga Cebuano, mga bisdak ra dito. English man ta nga kuan. Ato ka Japan away lang gobyerno dito, di ba? Hinapon gyud. Korean gyud. Ato kag Indonesia. Kita ra may kuan kayo, slave kayo sa atong colonial masters, mag-English gyud ka. Bright gyud may English. Cebuano, Bisaya kayo, Bisaya. Bisdak. Taga-bukid. Ayaw, di tana. Wala ako, mahimo. Awa ko ningon ha, sayop na magwali, mag-English, wako ningon na. There's a time, rather there's a place for that. Na syudad, yung mga audience, puro mga trabaho mga call center, professional ka mga kuan gyud pag in English na wali di in English wala problema na pero mix gani sa example church mix man no yung mga professionals nasa mga kanang ordinaryo ang mga tao nga mga kuan nga trabaho ba mga normal nga trabaho day to day jobs nga kuan di ba may mga nagtrabaho sa call center adto gyud ka sa pinakaubos nga kana bang basic nga di pinakaubos ka tawa parehara mo gyud ang trabaho ako kuan mo gyud pa na God glorifying man na bisan pag nanilhig ra kasdan or bisan pag negosyante ra ka or unsay pag presidente ra ka na tanan ra ka bisan pag presidente ka or nanilhig ra kasdan or presidente ra kas Pilipinas ra ka gyud na tanan God glorifying gyud na siya. It's a form of worship sa Ginoo. Pero ako punto is kung sa may level, educational level ba? Kung sa itong pinakaubos ng educational level, dito ka mo kuan kay aka na mga professional mga makasabot mo na sa sila Cebuano. Tamo na nga kuan. Liwan na ako sa mga diskusyon. Isod lagi ning kanang kuan ba? Pati kauban bitaw, taka na tagyaw-yaw bitaw. Bitaw, ano bisa na? Kining mga katuigan sa wala pa ang tuig 2025 mura ni og mata sa tiki nga kana ganing hapit na moboto unya inig tungtong gyud sa tuig 2025 og sa mga mosunod nga tuig moboto dayon mugawas ang dugo og nana pasensya na sa mga padung mukaon kay wala koy lain nga nahuna-hunaan nga paghulagway ana ko paghulagway sa 2025 og matagtiki mapadung moboto. Kanang gihugon-hugon nga umaabot nga katalagman sa gimantala sa ubos. Atong article nga atong isgutan. Og imo pag kuy-kuyon kuwang pana. Kay upat ra man ka areas nga iyang gi-discuss ba nga mo ni polycrisis. Kuwang pana daghan pa kaayo. Kita mo mag-post tanaw mo sa certified community pa member mo, ma-depress mo kay daghan kay magi-post ditong mga problema sa kalibutan. Dagan mo makatunan. May sanang ma-aware ta. Napay daghang pahitabo, padung pa muulbo. Wala man sad siguro yung nag-ampo nga mahitabo gyud ni tanan. Pero subo nga palandungon, dako gyud ang higayon nga mahitabo ang di unta angay mahitabo. Og tan-awon lang nimo ang dagan sa atong katilingban karon. Igubot lagi ang kalibutan. Ang ato ra gyud nga angay buhaton sa giingon pa mao nga paabuton nato ang labing maayo untang mahitabo pero pangandam sa pinakagrabe nga basin mahitabo ug labaw sa tanan pag-ampo. Sa English pa, expect the best but prepare for the worst and above all pray. Bisan pa niining tanan. Amo na ni akong closing line kay
taas na itong panahon niya. Dako na kumubayaran sa stasyon, ani. Ano dahil? Ngayon lang ta diri kay kanang ako naman good usa lagi kay woman kay una tayo kung wala lagi tayo magwa. Sa ko raw sa 1 hour 30 minutes ra ko pinakataas na lang mga diba? Lami pa tayo istorya pero naman call of nature naman. Bisan pa niining tanan naghinaot gihapon ko. Ug usa ka malipayon o mabungahon nga bag-ong tuig sa tanan. So, kisa man ni nagkuan si Prido. Kay bisan pa unsa kataas ang panahon nga moawong kanato. Pasasam na bisan awong gyud. Shadow ba? Shadow. Kay bisan pa unsa kataas ang panahon nga moawong kanato ang mangit-ngit nga mga panganod sa mga pagsulay. Kaya gidrama na. Sigurado ra gihapon nga moabot ang panahon sa pagsidlak sa haring adlaw. Ang labaw nga makagagahom natong Dios ang maguban kanatong tanan. Versikulo nga, kung ibili ninyo karong gabi na o dili na sa gumotapos, ang Dios bisan og crisis, polycrisis, unsa na diha, ang Dios mao ang atong dalangpanan og kusog. Di tangay mo babalaka. Kaya ang Dios labang magagahom mas tanan. So bisag sa pamitabos kalibutan, kanatanan iyan ang pagbuot. Siya labaw magagahom sa tanan, musalig ta niya. Mangandam tagyapon kay dapat maayo man tangang pinayalan. Pero di ta mawala ka. Di ta angay mawala ka. Wa ta na to isgutan dire para nga di ta katog ini kagabi. Wa na to isgutan dire kay para nga magpalpitate atong kasing-kasing sige na lang tag inom og kape inom sa og kape sa kwan init na ko nga sige lang init-init. Wa na to gituyo para nga isgutan na to para nga mabalak ka ta. Kaya yun ang Bible nga. Sige ito. Be careful for nothing. Ayaw kabalak ka. But in everything, by prayer and supplication, let your requests be made known to God. Ay kabalak ka yun. Sabi ko sa butang. Kay ayaw og ka-worry. Ano sa Philippians chapter 4, verse 6 to 8. Sa King James na, be careful for nothing. Pero, huwag mo tanaw sa ESV, gingon is, do not be anxious for anything. Ay, pala ka. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Ay, kabala ka. Pero pinagis pag-ampo o pangaliya, uban sa pagpasalamat, ang imong mga gustong isulti sa Ginoo, mga request, ipahibalo sa Ginoo sa imong mga kabalaka. O imo nang buhaton, ingon ang verse 7 sa Philippians 4, and the peace of God, ang kalinaw sa Dios, which surpasses all understanding, nga labaw pa sa tanang pagsabot. Diba? Worry kay kasing grabe polycrisis, samtong isugutan nito, attorney, taka lang to sige yaw-yaw dito. Ang imong mga kabalaka, imo nang ihatag sa Dios sa Ginoo. Imo nang iampo, imo nang duong sa pagampo. Ginoo, sa crisis, may tigyan din. Ang kalinaw sa Dios nga sobra pa sa pagsabot will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Bantayan. Para di ta mabuang. Ang imong kasing-kasing o imong unahuna diha sa atong Ginoong Jesucristo. Mo na nga ingon si David sa Salmo. Ang Dios mao ang atong dalangpan ug kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Busa dili kita mahadlok bisan matayog ang yuta ug matumpag ang kabukiran ngadto sa kailadman sa dagat. Kini si Cardinal Sigfrid Diaz, hindi Cardinal. Share lang ta kay Pastor Masata sa The Masters Community Fellowship Church and Ministries. So mo na ito take away karon nga bisan og sa kayo polycrisis unsa na niya ay mo kabalaka kay ang Ginoo under control. Ato natay knowledge mangandam ta para nga good steward ta. We na ni comment dili pa sir. Dili pa ay. Dili pa Gismar galabit. Amin ako ikaw ting pastor mo kaila.
Si Randy Andales Manggubat, BA attorney. Mga BA di aran. Sorry, karon pa ko nakakita sa inyong mga post. Ay, yung post, inyong si pangalan ning inyong gichat. Ngabi ninyo diha. Inaot nga padayon mo magpaminaw gyapon sa atong Sir Tambayan, no? Attorney. So, play episode attorney. 5 na ta. Sorry, karon pa ko nakakita sa inyo. Sorry. Kay kanibang gusto na to yung i-kuan ba kisa pa ini comment. Anyway, at least I hope nga karong gibiyon na natay dang nakatunan unya bisan pa wa na ko gisulti kay para manghadlok ko or unsa. Ako nang gisgutan para mas makapangandam ta in line sa atong responsibilidad isip mga maayo nga piningalan. Makapangandam ta unya amidst this all, despite this all of this, magpabilin o lig-on ang atong pagsalig sa atong Ginoo. Mao na nga di na lang ko magdugay, sa ngalan na lang sa atong program director or rather chief executive officer sa SID4Com, Dan Gis, ug asa magkaron gibutang sa Ginoo pagparamdam sa padakong pasalubong nimo. Yaman Coaches, Personal Financial Advisors Philippines Incorporated, RFP Philippines, Registered Financial Planners, Presidente Henry Ong, o atong mga kaubanan sa Ticker and Trends, Investabay. May gabi sa diha sa akong mga kauban unta sa kahanginan nga gi-Indian koron. Paman ninyo mga pangana ha, Serge Bargayo, Bernongo, Ibiho Galbot, mga di na sila Pilipino, mga Indian na kuhan kayo, racist kayo. Mo gano'y term ko Indian. Okay. Pagbilin ako kaninyo og usa ka mayong gabi Sugbo, and see you next week sa atong Sir Tambayan Live. Timanin natay bisita Professor Clint Gisto isgot sa usa ka MBA subject on business strategy. Gusto mo katon og business strategy? Atin mo Sir Tambayan next week. Amo ni announce possibly mga magsugod ta na siya sayo lang kay Australian time na siya gud nga og late na ta mag-start. Late na sad siya makatug. So mo na nga mag-start siguro tag 6, no? Pero ako pang sabuton siya ako ato rin announce sa Sir Tambayan page o sa Sir Tambayan community. Mayong gabi, Sugbo and world.